Hello, 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 hello mga kananay. Ngayon ngang araw, ay hindi pala, nung April 17 pa pala to. Samahan nyo naman kaming itry ang nagte-trending na sanggupsalan dito sa Malolos. At dito nga pala tayo sa Lala Garden, ay hindi pala, sa tapat ng Lala Garden, dito ang ating kakainan. Ano ba yan, nakakabulol. Ang hirap din mag-voice over, pabulol-bulol eh. Napakaramdam ko ba iisa lang ang may-ari kasi magkaparehas ng building eh. At eto na nga, sa second floor ang kanilang restaurant. Yan yung mga prices nila, pakipost nyo na lang. Sa panahon ngayon, nauunahin pa ang yabang kesa magbayad ng utang, sasabihin mo na lang na deserve ko naman to. Kaya bilang deserve namin to, ang pinili namin presyo ay yung $6.99 para ma-experience namin lahat. At pagpasok mo pa lang ay ramdam mo na ang init na pagtanggap ng mga empleyado nila. At eto nga pala, buffet na ang mga side dishes nila, pati ang condiments, at meron ka na ring pagpipilian na kung anong juice ang gusto mong timpla. Ayan o, kitang-kita mo naman, ang linis ng paligid, pati ng mga gamit, kaya talagang maiengganyo kang kumain ng marami. Tapos meron pa rin silang mga different flavors ng chicken, mga side dishes na gulay, tapos makikita mo talaga yung karne na hindi tinipid. Tingnan mo yung mga sahog nila may chapche din, may fruit salad, basta ang dami mong pagpipilian na talagang hindi ka manghihinayang. At in fairness, ang nagustuhan ko pa dito ay may bukod pa silang sinaserve na ganitong bawang. Kasi usually sa mga sanggupsalang ganyan, ire-request mo pa o kaya sabihin, ay wala na po kaming bawang, wala po kaming available, bla bla bla, yung mga ganun. At eto na nga, tignan mo naman ang setup, diba? Punong-puno ang lamesa. Sino ba naman ang hindi mabubusog dyan? Grabe, kaya tama lang yung title ng restaurant nila, Manimogo. Na ang ibig sabihin ay eat a lot or enjoy your meal. At eto na nga, husgahan na natin. Siyempre, inuna kong tikman itong mga side dishes nila. Na dito pa lang, tsak na mabubusog ka na. Pag ganyan nga palang style na sanggupsalan, ang ginagawa ko ay hindi na ako kumukuha ng rice para hindi ako madaling mabusog. At bilang miyembro nga ng samahang turok-turok, siyempre, pakonti-konti na lang ang kain mo kasi nga madali nang napupuno ang tiyan mo. Kaya madalas talaga kung may mga pagkain gulay, ang unang kong tinatarget ay yung mga gulay, tapos sumunod naman yung karne. Dito naman sa mga side dishes nila, ay nako, wala akong masabi. Talagang masarap, quality, yung mga sahog na karne, hindi tinipid. Tapos meron pa yung, alam niyo yung tangsuyuk sa Korea? Parang yun yung sweet and sour pork nila, na crispy yung breading. Ay grabe, hands down talaga ako. Ang sarap ng timpla. Ito yung gusto kong timpla na sweet and sour na Korean version. Yun nga lang, sana sa susunod na isa-serve nila, lalagyan nila ng label yung mga side dishes para naman alam namin kung ano ang tawag, di ba? Ayan, ayun yung sinasabi kong tangsuyok. Ayan yung sweet and sour pork. Grabe. Alam mo yung crispy talaga siya. Kahit na medyo makapal yung breading niya, ay ang sarap ng timpla niya, lalo na yung sauce niya. Para sa akin yan yung must try yung side dish dyan. Pero lahat-lahat naman ay masarap. Pero dito lang talaga ako mas lalong nag-enjoy sa tangsuyuk. Parang ano siya, Chinese-Korean fusion na ang sarap talaga ng timpla. Grabe. Tapos crispy yung pork niya. Yun lang. And then, tinry ko naman itong kanilang tempura. Dito sa tempura, medyo nalungkot ako kasi parang matigas na siya. O kasi diba, dapat kasi ang tempura sineserve ng mainit eh. Mas masarap pag mainit. Tapos, para hindi tumigas kagad yung breading niya. Pero in fairness, masarap yung timpla ng mismong tempura niya. Yun nga lang, matigas na. At itong kimchi ay masarap din. Ganito yung gusto kong timpla na kimchi. Yung hindi siya matamis. Tapos pag kinagat mo, malutong-lutong pa. Ganyan yung gusto kong mga gulay. Yung parang tumutunog-tunog sa bibig mo. Ganun. Crunchy. At sumunod naman natin tinry itong, ewan ko anong tawag dyan. Pero yung pinaka-meat niya is pusit. Dahil nga siguro halos lahat sila ay kulay-pula yung sauce, so mahirapan ka nang i-distinguish kung anong klaseng pagkain yun. Magkakatalo na lang talaga sa karning inilalagay kasi yung iba may pork nakalagay, beef, tapos dito pusit. Dito naman masarap yung timpla niya, yung gulay, yung texture. Pero doon ako na-weirduhan sa pinaka-meat ng pusit niya. Para siyang malabsa. Kasi ang gusto ko kasi sa pusit yung parang medyo maganit-ganit, ganon.
Siguro kung i-rate ko 'to siguro sa mga 1 up to 10, siguro nasa 6 naman siya. Yun nga lang talaga yung meat nung pusitang di ko nagustuhan. At eto na nga, tingnan mo naman yung mga quality ng karne nila. Ang gaganda ng kulay, talaga nakakaenganyong kumain, 'di ba? Yan yung madalas naming pinapa-refill, yung beef tapos yung may kasamang enoki. Ay nako, ewan ko na lang kung makalakad pa kami bukas. At syempre, bilang nag-fulfilling na healthy living, dapat balance ang diet, 'di ba? So pag sa sanggupsal nga, bali ang nilalagay ko lang lettuce, tapos yung meat, bawang, kimchi, tapos kung may sibuyas, ayon, sama-sama na sila. Tapos tsaka mo bibilutin at tsaka mo sila isusumpak na malaki. Woo! That's the perfect bite. At eto naman ang itry natin, yung beef nila. Ewan ko kung ako lang o talaga bang ganun lang ang panlasa ko, pero sa tuwing yung beef nila ang kinakain ko, parang medyo lasang gaas o lasang uling, basta yung usok ng gaas na ganun. Pero pag yung pork naman, hindi. Ewan ko, correct me if I'm wrong. Baka ako lang siguro ang nakakalasa nun. At eto naman yung pork nila, ayan, wala akong nalalasahan dyan na lasang gas or lasang uling. Ewan ko, baka sa beef lang talaga. At grabe, swabe. Talagang tama yung pag-recommend sa amin. At bago pa magkabusugan ay gusto ko lang din i-shout out si Kuya Isko dahil siya ang nag-recommend sa amin na kumain dito. At talagang hindi nga siya nagkamali. Tama ang sinabi niya na para kang nasa Korea. Ayan, at nag-send pa nga siya ng picture na ang akala ko ay sa picture lang masarap. Pero nung na-experience na namin ay totoo nga ang chismis. Galing kay Kuya Isko. At bago nga pala tayo magpatuloy sa pagkain ay gusto ko lang i-shout out ito mga top fans ko na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa page ko. Si Brandy Santos, Chinky Gonzaga, Elcor, ano ba yan? Baliktad yung pangalan. Si Ate Rochelle, si Sam De La Peña, Jerry Reyes, Anthony Trajano, Lance Alfer Carillo Marquez, Daralyn Ruscha, Olive Tanhoco Constantino, Joan Tayag, Kimberly Valencia, at si Mamilet Butuhan po. Maraming salamat po. At para doon naman po sa iba, hintay-hintay lang po kayo kasi marami-rami pa po tayong vlog na gagawin at maisha-shoutout ko po kayo. At meron din pa nga palang pasorpresa din dito pag birthday mo, ganyan no, sasayawan kanila ng hindi sabay-sabay. Na para bang yung iba ay napipilitan lang kasi feeling mo nasa graded recitation ka. Pogi! At ayun na nga, sa sobrang sulit at sarap, talagang simot sarap. Dahil kung hindi mo mauubos, ay meron silang leftover charge na 100. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!